Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi. Pagkatapos ngang ma-rescue dito ni Lynette Santos ng mga SWAT at pulis, ay dito naman nagtanong itong si Lynette dito kay Michael kung nasaan na nga ba itong kanyang Chang Susan at ang kanyang kaibigan na si Josa. At ang sagot naman dito ni Michael kay Lynette na pinuntahan daw di umano ni Chang Susan at Josa itong si Carlos dahil di umano ito sumasagot sa tawag at hindi rin malaman kung nasaan na nga ba itong si Carlos dahil hindi nga daw ito nakapag-report sa East Ridge. At ang sabi dito sa sekretarya na wala naman daw itong operasyon doon, kaya nag-aalala itong si Chang Susan at Josa kung bakit hindi alam ni Carlos na may nangyayari nang masama dito sa City Jail. At agad naman na tinawagan ni Lynette itong si Chang Susan kung nakarating na nga ba ito sa bahay ni Carlos. At dito nga nagulat din itong si Lynette sa ibinalita dito ni Chang Susan na may nangyayari din doon sa bahay ni Carlos. Kaya upang makumpirma ni Lynette, agad naman siya nagtungo roon at umuwi. At dito na nga niya nakita na tila may kakaiba dito kay Carlos. At agad din na hinagilap dito ni Lynette kung ano ba talagang nangyayari, lalo pat nagpapanggap itong si Carlos na siya nga ang biktima at nalaman niya na pinuntahan nga siya dito ni Irene. At dahil hindi nga kumbinsido itong si Lynette na paniwalaan nga ito si Carlos dahil ilang beses na nga itong nagsinungaling sa kanya. At gusto ngang makakuha ng ebidensya itong si Lynette na nagsasabi ba talaga ng katotohanan ng kanyang asawa. Kaya umakyat siya dito sa kwarto ni Annalyn at laking gulat nga ni Lynette kung bakit nagkagulo roon at naiwan pa dito ni Irene ang kanyang pabango na nakita na nga noon ni Lynette dahil ito nga ay tinatry noon ni Lynette dahil yun nga ginamit ni Irene na akitin nga itong si Carlos. At hindi lang iyon ang kanyang nakita, pati na rin itong cellphone ni Irene na naiwan dahil hinabol nga ni Carlos pababa ng hagdan itong si Irene at dito na nga sila dalawang nagkakasakitan. Upang mas matukoy pa ni Lynette kung ano talagang nangyari, agad niyang chinecheck itong CCTV footage na nakalagay doon sa kanilang bahay dahil nagpalagay nga itong si Carlos dahil ayaw na niyang maulit ang nangyari noon na muntik-muntikan nang mapahamak itong si Lynette. At dahil dito makikita nga ni Lynette kung papaano pinahirapan ni Carlos itong si Irene, kaya yun ang nagiging dahilan kung bakit nasawi ito. At magugulat naman itong si Carlos dahil wala na nga siyang panahon upang i-reset nga itong CCTV footage. Kaya makukumpirma naman ngayon dito ni Lynette. Kaya hindi alam ni Carlos kung paano niya ipaliwanag dito kay Lynette na ngayon ay makukumpirma na nga niya ang buong katotohanan na tinatagong sekreto dito ni Carlos, lalo pa ang pagiging asawa nito kay Irene at kung bakit niya ito ginawa kay Irene. Dahil lang sa sinabi ni Irene na sisirain nga niya itong si Carlos kay Lynette dahil hindi deserve ni Lynette na lukuhin nga dito ni Carlos. At lalong hindi deserve ni Lynette na magsisinungaling itong si Carlos na asawa naman pala niya itong si Irene. At dahil dito mas lumala nga ang galit dito ni Carlos. Samantala, hero naman kung ituring itong si Moira ngayon sa City Jail dahil kay Moira ay naligtas nga itong mga hostages tulad na lamang nila Zoe, RJ, Lynette. At dito nga nagpapasalamat itong si Warden kay Moira dahil sa kanyang tulong na ginawa upang ituro nga ng mga SWAT kung saan ang daan patungo sa kanila at naligtas ito. At dito naman pinapasalamatan ng husto nila itong si Moira at napapaniwala na ito ngay magbago dahil hindi nga kaya ng konsensya ni Moira na basta iwanan niya itong kanyang anak na si Zoe at siya ay tatakas. Kaya mas minaigi nagagawa na lamang siya ng paraan nang sa ganon ay bababa ang kanyang sentensya sa pagkakakulong at makakalaya siya. Kaya yan ang ating pagkatutukan at aabangan mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat.